Malaking bagay yan. Matutunan mo yan kahit na tingin natin minsan maliit na bagay. Okay, good morning Sir Hugo. Tayo ngayon ay magtuturo kung paano magbaklas ng gulong. Okay, alam mo ba or may idea ka kung gaano ka-importante sa isang driver ang marunong magbaklas ng gulong? Opo. Paano? Kasi, Kung ikaw mag-isa lang eh. Di ba? Oo, alam naman natin na may driver kayo, pero darating din yung time na baka mag-drive ka mag-isa. Di ba? Kung malayo, hindi ka tatawag ka lang, pero mas maganda na kung marunong ka, pag sinabi nung dad mo na, anak, nandiyan ka sa Subic, kami nandito sa Novaliches or Quezon City. Oo, di sasabihin mo ngayon, Dad, okay lang, naplatan ako, pero nakaayos ko na kasi tinuruan naman ako at natuto. Yan, di ba? So, sige, ganito. Ito, ituturo ko lang sa simpleng kotse lang, sedan. Although, alam ko naman, may mga SUV kayo. Pero halos parehas lang naman din yan, no? Okay? Di ka? Bukasan nga pala ng trunk door. Nandito sa... Okay? Yung gas tank, naturo ko na sa yan, di ba? Pagka ikaw ay naplatan, no? Paalala ko lang sa'yo, halimbawa na tayo nasa kalsada na, kalye, unang gagawin mo is mag-hazard ka. Sige, pakipindot mo yung hazard niyan. Okay? So, naka-hazard na siya, no? Unang gagawin mo, bago ka magbaklas ng gulong, kunin mo muna yung early warning device. Okay? Magkaiba siya. Isang pula, isang dilaw, no? Gagawin mo, hakbang ka muna rito. Halimbawa, gumilid ka na, di ba? Nandiyan na sa gutter, hakbang ka ng isang hakbang, sabihin niya 1 metro, no? Saka ka magbilang ng apat na hakbang or 4 na metro. 2, 3, 4. Okay, ang ilalagay mo rito is color red. Yan. Red, ha? Eto, kaya siya dalawa, hindi yan na dinisign na basta dalawa lang para maging double aware, no? Etong dilaw naman, meron kasi sa kalsada natin na 1-way at 2-way na tinatawag. EDSA, familiar ka na sa EDSA. Di ba may island sa gitna? Commonwealth, may island din sa gitna. So, ang tawag dyan sa highway na yan is 1-way. Ito namang mga ganyang kalsada, General Lewis, walang island sa gitna, 2-way yon. Okay? So, inilalagay naman ito sa harap, sa 2-way. Okay? 1 metro, then hakbang ng 4 na hakbang. Okay? Yung dilaw, dun nakaharap, ha? Sample, lumakbang na tayo ng 4 meters, ha? Okay. Halimbawa naman, nasa 1-way ka. EDSA. Hindi ka na maglalagay sa harap. Kasi ang purpose nito sa harap, baka kasi may umovertake, mahagip ka. Sa EDSA, wala namang overtake kasi may lahat ng sasakyan manggagaling sa likod, May island dahil 1-way. So, dito mo siya ilalagay. Bibilang ka ng 4, no? 1, 2, 3, 4. Okay, level na yan. Yan. Okay, dun lahat nakaharap, ha? Imagine natin, nandito tayo sa 1-way. Okay? So, ito naman yung mechanical jack natin. Yung pang-ikot. At tire range. No? Okay? Ito, tip ko lang pala sa inyo, no? Dati kasi nung bumabiyahe ako ng FX, yung kasamahan ko dito sa amin, no, yung biyahe namin na Novaliches to Ayala, naplatan siya. Tinatanggal niya yung gulong. Hindi naman niya na-lock yung mga pinto. So, imagine mo kung nakaupo ka rito at yung cellphone mo, mga gamit mo ng kotse, hindi mo na-lock ang pinto. Merong sumalis, makikita mo ba? Yun ang nangyari sa kasamahan ko dati. No? Siguraduhin mo nakalock yung mga pinto. Okay? So, ito, Sir Hugo, tire range. Ang tawag dito, ito yung panghigpit at pangtanggal ng gulong. Okay? Ito naman yung pangangat ng kotse. Okay? Sige, ganito. Ang mangyayari nito, pwede mong luwagan muna yung gulong bago mo gamitin to. Or, pwede mo munang gamitin ito, iporma mo lang, pero wag mong iaangat. Kailangan maluwag muna yung nut nito bago mo totally iangat.
O sige, ganito. Iporma mo na to. Para umangat na yung... yuko ka ha. O, sige. Ito, yan. Diyan lagayan yan. Yan ang matibay. Okay? Yan, tapat mo ha. O, kamayin mo muna. Yun. Yan. Okay? So ngayon, ang gawin mo, kasi ganito, no? Kaya ako sinasabing luwagan mo muna tong nut bago iangat. Pagka kasi yan, inangat mo na, doon ka palang magluluwag ng nut, pwede kasing umikot ang gulong. Although, naka-handbrake naman siya, kaya lalaban yan. Pero, mas maganda na nakatulong yung bigat ng body sa gulong para hindi umikot yung gulong mo. Okay? So ngayon, luluwagan mo na. Okay? Luwag is counterclockwise. Pag ganon, no? Pababa. Or, gawin mo, mas persado tayo. Okay? So, higpitan ko uli. Sige, ikaw. Tulak. Yan. Okay, o ganito naman, maluwag na yan. Dito naman sa kabila. Okay, very good. Next. Huwag mong susunod-sunurin, ha? Yan. Next. Sa SUV, 6 di ba? O, yan. O, yan. Sample. Tigas. Alright. Sige. Maigpit siya masyado, eh. O, at least lumuwag na, di ba? Ganito, kung sigurista ka rin, magdala ka ng tubo na mas mahaba, idudugtong mo, mas malakas ang puwersa nun. No? Okay. O sige, iangat mo na, Sir Hugo. Tuloy-tuloy mo na angat kasi hindi mo naman mababaklas yan eh. Bigat ba? Pumorma ka na kaya ng ganito, wag na may nakayuko ka. Baba kang konti. Iyan. Very good. O, pansin mo, maangat na. Sige pa. Alright. So, ganito, meron pa pala akong isang advice sa'yo. Kung may makikita kang mga bato, Sir Hugo, sa gilid-gilid, lagyan mo ng kalso. Itong harap at likod. Kasi, may tendency kung lalo na masyadong pababa or pababa yung inabutan mong kalsada, baka umabande. Babagsak yan. No? Madidisgrasya ka pa. Okay? So, ngayon, sige, tanggalin mo na, Sir Hugo. Kaya. Ito na. Tuloy-tuloy mo na ng tanggal. Okay, yung next. O, upo ka wag ganyan. Upo ka, yan. Okay? Tanggalin mo na. O, dalawang kamay. Talaga marurumihan ka niyan. Tigasan mo, ha? O, yan. Okay. Nagagamit din to pang safety natin. Ilalagay mo siya dito. Bumagsak man siya, sasaluhin niyang flat na gulong. Yan, okay. Uli ka dito. Kukunin mo ngayon yung reserba. Actually, dapat kanina, kinuha na rin natin, pero parehas din naman. Kunin mo ngayon dito yung reserba. Yan. So, sige. nandito yung reserva. Yes. Oo. Ngayon mo lang nalaman. Okay, tuturo ko sa iyo yung Fortuner kung nasa naman yung reserba. Ayan. Okay. Oh, parang yung position mo, Sir Hugo, nahihirapan kayo nakaganon eh. Ang best position dyan, ganito. Hindi yung nakaganon. Ha? Upo ka, laging ganon. Sige. Pasok mo, ha? Okay? So, kaya kita pinayuyo ko para makita mo. Yun, very good. Oh, sige. So, ganito, nakikita ko dinidiin mo agad eh. Tutok lang, ikot. Okay? Sige. Oh. Malaking bagay yan. Matutunan mo yan kahit na tingin natin minsan maliit na bagay. Yan.
Alright. Ano na next? Gamitan mo na nito. Uy, bumibilis ah. Alright. Sige, ngayon mahigpit na siya, di ba? Pero may ihigpit pa yan. Mamaya pag tinanggal mo na yon. Sige, baba mo na siya. Tanggalin mo muna yung reserva. Yung naplat na gulong. Lagay natin dito. Alright. Very good. Ngayon alam mo na yung lagayan ng gulong sige. Baba mo na yan. Very good. Ingatan mo lang gumasgas yung kamao mo dyan sa So, ikaw na magbabaklas ng gulong sa bahay niyo pagka doon naabutan Okay. Sige, balik mo na yan sa likod. Alright. Ano pa yung susunod natin? Sabi ko kanina, baka kasi makalimutan mo higpitan. Baka maano ang likod mo dyan. Dito ka. Dito ka. Dito ka pumwesto sa pwesto ko. Yan. Pababa ngayon. Alright. Okay, next. Yung katapat. Pangit din kasi masyado mahigpit niyan So, balik mo na yan. Ano pa? Sa tingin mo, may nakalimutan ka ba? Sunod yung kabila, sir. Hazard. Hazard? Tapos na. Ayos na yung coach Hindi, meron pa Bukod sa hazard, ano pa? Thank you. Ano thank you? Yung early warning device. Yung mga fans natin, Ayan, mga instructor natin yan. Tsaka si Kuya Chong. Okay. Ayos na. Yan, so sasara na natin, Ngayon, tayo naman ngayon ay magdadrive na tayo sa, saan mo gusto? Expressway. Di ba? Sige, mga KSP, tayo magtuturo na kasi yun ang gusto ni Sir Hugo. Ma-experience na po niya ang North Luzon Expressway. Okay? Tara na! Majesty driving school. Palagi kang safe sa kada biyahe. Mga dami na magturo ng disiplina. Maging responsable sa manibela.